ulit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaway-kaway. Shout out po sa inyong lahat dyan sa mga nanonood kung saan man kayong dako sa mundo. Mga ka-OFW, mga katulad ng trabaho ko, mga frontliners sa hospital, X-ray technician. Ako po, una sa lahat, ang mensahe ko sa inyong lahat ay panatilihin nating maghugas ng ating kamay. Okay? At pupunta tayo dito para maghugas ng kamay. Ganito yan, mga kakosa. Ito po. Meron ditong nakalagay dyan na kung paano maghugas ng kamay. Titigan nyo pong maigi yan at pagkatapos i-post nyo po. Katapat niyan ay may gripo. At may kasama ng sabon. Ayan po ha. May kasamang sabon yan ha. Yun. At siyempre mag-unas na tayo ng ayan. At nakahanda na rin po ang ating mga ito, isusuot natin. Yung gown yan, yung ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na pag nagtatrabaho tayo, protection natin yan. Personal protective equipment or accessories. May mga kasama po yan, katulad ng mask, at saka guantes, gloves, po. Kailangan natin ng gloves, at saka kung ano pa. Yan. Ngayon, pagkatapos natin maghugas ng kamay, tayo ay mag-hand sanitizer. Ngayon, doon po sa kanina, sinabi ko mayroong how to hand wash. Ngayon, pagkatapos sa mga hand wash, hand sanitizer, at meron naman ditong nakalagay sa iba, how to hand rub. Ayan po. Wait lang po, parang mayroong pasunting dumarat. Ayan mo yan. Anyway, sabi dito, pakititigang mabuti, ano po, how to hand rub. Ayan lang po, isa lang yan sa mga binanggit ko at saka meron pa. Balik tayo dito. Dito na tayo. At upo muna ako sa aking pwesto. Ito yung aking processing unit. At yun ang aking computer. Nandun yung machine sa kabila. Galing ako dun eh. So, nandito ako ngayon nakapwesto, nakaupo kasi mas komportable ako dito. At binuksan ko ang ilaw para maliwanag. Ngayon, ang nais ko lamang po pagpaliwanag sa inyo kung paano ba ang tamang pag-uugali natin sa paghugas ng kamay na ano ko na doon. Ipopost ko yun sa inyo later na kung paano yung how to hand wash, how to hand rub ng proseso ng tamang at ugaliin natin ang regular na paghugas ng kamay. Sa tuwing tayo ay hawak ng pasyente, bago mahawak ng pasyente at pagkatapos. At syempre gagamit tayo ng gloves, palagi yan. Suot tayo palagi ng gloves. Importante, pinakita ko kanina. Before and after. Yan. Ayan po. Pagka tayo po ay may pasyente, dapat mayroon tayo palaging gloves. Palagi tayo may protection sa kamay. Pagkatapos natin, tatanggalin natin yung glove kasi humawak tayo sa pasyente, tapon yan. Pagkatapon, hugas ulit ng kamay, mag-hand rub ulit ng sanitizer. Yun ang lagi nating ugaliin sa araw-araw na trabaho natin. So, yan po. Bago tayo marap sa pasyente, ano po, at sa oras ng ating duty. Ito pong suot ko ngayon ay talagang kumbaga normal na ito na nakaganito ka dapat. Ang mga pasyente mo po, lalo na sa katulad natin na nag-i-x-ray tayo, una, bago yan, kailangan pag yan ay pumasok na yan sa ospital, dadaan yan sa iyong mga kamay. Alam mo kung bakit? Siyempre, lalo na kung suspected dyan, hindi ba ganito ang suot mo? Meron akong i-demonstrate sa inyo later kung paano ang pagsuot ng tamang PPE. Hindi ito. Ito ay kung wala kang pasyente, ganito. Pero wait lang ha, at
kung meron ka ng pasyente at bago ka pa humawak ng pasyente, kailangan ay meron kang ganito. Ito yan. Pagpasok mo pa lang sa trabaho mo, prepare mo na ang sarili mo. Katulad dito. Lamig eh. Ayan. Isuot natin ito. Ito, isusuot na natin. At ito ang ating proteksyon. Yan. Ngayon po, kung sa pang-araw-araw naka-duty ka, siyempre ito yung suot mo, proteksyon ito siyempre. Pero ito, hindi ito pwede magtagal sa'yo at kailangan pagkatapos itong gamitin mo at alam mo parang feeling mo nakarami ka na, kailangan palitan mo na rin siya. Bukod pa dito sa ganitong klase ng PPE, meron tayong mga overall na ginagamit para sa ating protection. Ito ay kwan lamang ito. Pang ordinaryong PPE, ngunit ito ay nakakatulong sa ating pangkalusugan na maprotektahan tayo sa ating ng ating sarili, upang sa gayon ay hindi tayo makapagkalap kung tayo man ay magkaroon ng kontak sa pasyente. Diba? Wala pa akong gloves. Pupunta ako doon, kuha ako ng gloves, isusot ko ang gloves, at mayroon pa akong isang nais na paliwanag sa inyo na ito ang mga gamit sa ito yan. Kailangan tayo magsuot nito. Ganito, head cover. Yan. At saka kapag mayroon kang pasyente na alam mong chest x-ray, ito ang pinaka-the best na gamitin natin. Ayan, N95, okay? Ayan po ha. Importante itong, kasi itong mask na ganito, may protection ka. Ito ang pinaka mainam na proteksyon upang mabigyan ka ng iba yung kaligtasan nito, sapagkat ikaw mismo ang gagawa ng yung kaligtasan. Ano po? Ayan po. Suotan natin ito. Ako talagang nagsasalamin ako. Ayan. Ganyan na ano po. At ang pinaka itong face shield, kung wala kang halimbawa, itong salamin talaga, syempre iba yan. Kung hindi ka naman ako kasi may salamin talaga, sinusuot ko to. Ayan, ito. Ganyan na po ang ayos natin pag nandito tayo sa trabaho natin. At siyempre, don't forget to use mask. Ito po ha. Ayan po. Nasabi ko na, nakamask na tayo. At meron pang isa yung kung tayo ihawak ng pasyente, bago tayo maglagay nito pala, mag-sanitizer tayo. Ayan ha. Ayan po. Sanitizer po. Okay. Ganyan po yan. Meron po akong instruction na doon na ginawa kung paano ang hand rubbing. Hand rubbing. Ngayon po ito, kung nagmamadali ka, kailangan talaga ano mo ang pag-hand rub. Kapag tanggal mo ng gloves at paglagay. Ano po? Paglagay na tayo ng gloves at para ready na tayo, lagi natin ihahanda ang ating mga sarili dahil sa mga oras na ganito. Kapag tayo ay tinawag, sasabihin sa atin mayroon tayong x-ray doon sa baba. So ang gagawin natin, handa natin ating mga sarili, susuot na tayo ng ganito. Hindi na kailangan po natin dublihin po natin yung gloves.
Para po, kapag humawak ka ng pasyente, kunyari, doble na ito, di ba? Pag hawak ka ng pasyente, hawak ka ng kasit, pagkatapos, tanggalin mo na ito, hawakan mo na yung pasyente, tanggalin mo na itong isa. Pagkatanggal mo na nito, yung sarili mo naman ang aalisin mo. Diba? Itong ganito, aalisin mo muna ito para, di ba nakapag-x-ray ka na. Tapos ka nang mag-x-ray. So, gusto mo huminga. Ayan. Ang hirap po kasi kapag ganito ang ayos natin, hindi tayo nakakahinga. Ang hirap huminga. Ayan, no? Kaya, pahingahin natin ang ating sarili. Ayan, maghiminga tayo. Mahirap. Hirap, no? Yan, ganyan talaga ang buhay. So, wag kayong hahawak dito sa muka. Wag. Kung maaari lamang, iwasan natin na makahawak tayo sa ating muka. Sapagkat nandito sa kamay natin nagmumula ang mga virus marumi. Tapos ito po. Ito yung shoe cover na kung pupunta ka doon sa ibaba, mag-x-ray ka. Kailangan yung iyong sapatos, kailangan mayroon kang protection. Alam mo kung bakit? Yung mga dinadaanan mo doon sa isolation room, pwedeng may mga spill doon na kung ano-anong mga chemical, maapakan mo. Kailangan natin itong gawin. Ayan po. Ilagay po natin yan sa sapatos. Ayan, ha. Ganyan yan. Ayan po. Yan, ganyan. So, ganyan ang ayos niyan. So, sandali. May isa pa. Lagi tayong magsuot ng ating uniforme. Medyo makati ang aking mukha. Hindi ko maintindihan kung bakit to. Yan. So, ito. Ngayon, magsuot tayo ng shoe cover kung pupunta tayo sa isolated na area. Halimbawa, may x-ray ako dun sa respiratory room, dun sa isolation room, dun sa ICU, mga pasyente doon. Dapat meron kang protection talaga. From head to foot. Ito pa, yung mga ganito, itong kailangan natin, N91, ganyan. Tapos, yung ating PPE, yung ating shields. Alam niyo kung bakit? Kasi itong shield na ito, ang nagbibigay sa atin ng protection para tayo ay, ayan ako ang sura ko ngayon. Ayan, ganyan ako. O, diba? Yan, ganyan tayo. So, alisin ko muna ito. Wala naman akong pasyente. I-demonstrate ko lang ito sa inyo kasi gusto ko na maintindihan ninyo kung paano ang ginagawa ko kapag ako ay nasa duty. Pagdating ko pa lang sa duty ko, ganito na ang gawa ko. Ayan, nakaganyan ako. So, alisin ko muna kasi para makapagsalita ako ng maayos. Ayun. Ayan yan. Ngayon, kailangan lagi tayong yan, ito. Mayroon tayong ganyan at saka protection natin yan. So, kumpleto naman tayo dito ng aming protection kaya awa ng Diyos mula nung ako ay nagtrabaho na dumaan itong pandemic na ito hanggang sa kasalukuyan ay hindi ako nagkaroon ng problema sa aking sarili. Maliban sa mga ano po, yung sinasabing ating kalusugan na talagang kapabayaan, iba yun. Ngayon ito po ha. Ito po pa. Ano nyo ha? Huwag nyong kakalimutan na lagi nyong i-check ang inyong sarili. Kagaya nito, ayan, tingnan mo ha. Tingnan nyo kung ilan. 36.5 ako. Ayan, di po ba? Nakakatuwa. So, ang kailangan natin ito, kasi ito, meron kami talaga nito dito sa aming area. Para nakakasiguro ka na
Kailangan ikaw mismo sa sarili mo, i-check mo yung sarili mo na i-check mo ba yung sarili mo, tapos ililista yan dito sa ganito. Nakalista yan sa data namin na ganito. Meron kaming monitoring sheet dito, araw-araw, daily, na nakasulat dyan yung aming mga temperature, lahat kaming staff. At nakamonitor yan, na once na yan ay tumaas dyan sa level na yan, something na kailangan magpagamot ka o magpa-check up ka kaagad. Kasi para malapatan ka ng gamot kung ano ang kailangan po. At meron pa, susunod pa akong sasabihin. Ano po, at wait lang ha. At itong aking kuan, medyo camera ay medyo magulo. Ilalagay ko ito para naman na complete tayong tingnan, diba? Okay. Ngayon, dito na ako ngayon. Sabi ko dito, before humawak sa pasyente, sa oras ng duty, kailangan nakasuot na tayo ng PPE. Ito na po yung sinasabi kong PPE. Nakaganito na po ako. At mula head to foot. Yan. Ngayon po, kapag kami po, ako po halimbawa pupunta ako doon sa isang lugar, tinawagan ako. Sinabi sa akin na may x-ray doon sa isolation room. Nakalagay ako ng mask. May mask ako. Nakalagay na yung N95 dyan. Tapos meron ako nitong protective shield. At meron pa akong suot nung puting overall. Hindi ganito. Talagang balot na balot lahat. Maliban dito sa dilaw na ito. At ipopost ko rin po yan sa inyo later kung ano itsura noon. Yun. So ngayon po, handa na tayo. Yan po. Ngayon, ito yung mga gamit, accessories ko na nilalagay ko sa aking x-ray. Ito, yung ginagamit namin. So, pag mga emergency case, tatakbo ako doon sa aking mobile. Dadaling ko na yung aking machine. Dadaling ko yung machine sa baba. Ganyan po yan. Ito po. Ganyan. Ganyan dyan. Meron diyang nakalagay na pang-disinfect. Meron diyang kasamang pang-disinfect na kapag tayo ay magdi-disinfect, kailangan mayroon tayong ganito. Ito po. Ito yung ginagamit natin. Ano po? Bago tayo gumamit ng mga accessories natin sa pag-i-x-ray, isprayhan natin yan. Katulad po ito, oh. Bago tayo mag-spray, bago natin gamitin yan, kailangan ang ating mga x-ray accessories ay malinis. Di po ba? Para alam ng pasyente na tayo ay, yan po, alam ng pasyente, yan, lilinisin natin yan. Wait po, para mas makita niyo ng maayos. Ito. Kailangan pag tayo didisinfect natin yung ating mga x-ray equipment na ginagamit upang maging safe naman yung pasyente natin. Kanyari, nag-x-ray ka ng kamay, nag-x-ray ka ng chest, nakalagay din sa likod, siyempre, didikit mo yun sa, kailangan malinis talaga siya. Excuse me. So, ano po? Yan po ang lagi nating uugaliin, mga kaibigan, upang mapanatili natin ang ating kalusugan. Health is wealth po. At walang gagawa niya kundi tayo. Alam nyo ba, napakahirap magkasakit dahil ako, sa totoo lang, hirap talaga. Ito po, importante ito. Yung ganito. Ito din, pupunasan mo rin siya. Kasi yung labas niya, maaaring natalsi ka ng mga yan. Siyempre, lalabo yan kapag hindi mo yan i-disinfect mo rin yan ganyan. Lilinisin mo rin siya, ganyan. Para lagi siyang disinfectant. Yung kamay, yung lahat ng mga gamit, yan, lilinisan natin yan upang tayo ay makaiwas sa kung ano pa man pwede nating masinghot. Yun po.
Ang mga kailangan po niya na banggit ko dito ay yung PPE, yung personal, sinulat ko nga personal protective equipment or accessories po. Ayan. Una, yung face mask. Yung face mask ko, nandito. Sana ba yun? Naiwan ko dun yung face mask. Sandali po Inom ako ng tiyan. Yan. Iniwan ko yung face mask ko kasi nga nag-demo ako doon. Tapos ngayon, ito na tayo. Disposable gown. Ito yung suot ko, disposable gown. Yan. Pinaka the best po natin na gagamitin. Nakahanda na po dapat lahat. Ito po yung mask natin. Dapat lagi yung nakasuot sa atin. Ngayon dito, palibasang malalang ang pasyente ko. Mayat maya, hindi katulad nung talagang nakasaba ka sa OPD. Ngayon po kasi night duty, kaya mag-isa lang ako, tsaka medyo madalang yung pasyente. So, kung meron man mga cases na dumarating yan ay mga emergency na nagmumula dun sa ER sa baba kasi nasa night duty ka. Kaya dapat bago alam mo pa sa sarili mo na ikaw ay protektado, ito ang gamitin mo, magsuot ka na ng ganito, palaging nakaganyan. At kapag alam mo, nakita mo na sa computer, halimbawa po ganito, halimbawa po nakita mo na sa computer, lagi mong i-check, ikaw ay X-ray technician, titingin ka sa computer sa mga patient arrival, titingnan mo kung mayroong mga pasyenteng parating. Yan ang payo ko sa inyo, huwag kayong tutulog-tulog kasi ang hirap niyan ang ating sistema, meron tayong tinatawag na system, kaya yung wishes na sinasabi, yung system natin sa ating ospital na meron tayong mga patient arrival, patient delivery, lagi nating i-check yan para malaman natin kung may mga pasyenteng padating sa mga oras na nakaupo ka sa harap ng computer mo. Katulad ko, dito ako sa station ng aming radiology. So, wala akong pasyente, nandito ako naka-standby kasi ito yung station namin. May nurse station, may radiology station, may laboratory station. Ito yung pinaka-reception. So, wala namang ibang tao dito. Ako lang, kaya nandito lang ako. So, nandito yung telepono sa tabi ko. Anytime, emergency call. Pag tinawag ako, madali lang ako. So, yung mga sinabi ko dito, disposable gowns, katulad dito, overall, mamaya ipapakita ko yun sa inyo. Naka-separate yun. Head cover, ito po siya, At saka, shoe cover po. Dapat lagi tayong mayroong ganito. Kasi, pag pumunta ka dun sa isang lugar, kunyari, napunta ako dun sa baba, meron akong portable machine. Dala-dala, mobile x-ray. Ayun siya, Dali lang. Ayun po siya, Ayun. Nakita niyo po ba yung nandun sa dulo? Yung makina, yung machine na yun? Yun. Yun po. Yung machine na yun dun sa pinakakanto. Dala-dala ko yun. Yun. Dala-dala ko yun at nandoon nakalagay yung aking mga disinfectant at saka yung mga cassette na ginagamit pag may pasyente. So, hindi po ko makagawa ng vlog na kasalukuyang nandun sa pasyente sapagkat yan po ay depende po. Prohibited po yan, lalo na dito ka sa Middle East. So, ang akin lang na may papayo, ang aking topic dito ay para dun sa mga frontliners para makaiwas tayo palagi. So, huwag natin kakalimutan yan. At paganda na tayo, prepare natin yung sarili natin. At saka, kahit na anong mangyari, huwag nating hahayaan na hindi tayo nakasuot ng mask. Kasi, anytime, kahit na hindi mo yan pasyente, kahit una sa lahat, kahit hindi pa yan chest x-ray, lalong mag-iingat ka din. Kahit sabihin mong hand fracture, may injury yung tao dumating sa time na duty mo na mayroon ka palang pasyente na na injury yung paa niya kasi nag-football o nag-basketball. Yung mga taong yan, hindi man sila chest x-ray, pero posibleng sila ay hindi mo alam na carrier, kaya doon ka din nag-iingat dapat. At ang title ng aking topic na ito sa ating
Hindi lang tungkol sa how to manage yourself o PPE, how to use PPE, kundi how to prevent is better than cure. Yung pag-iwas o pag-iingat ay mas nakakabuti upang tayo ay hindi mahawaan. Tayo yung pinaka-frontliners tayo, kumbaga tayo ang nandun mismo sa atin sila dadaan di ba? Bago pa yan ma-diagnose ng doktor, sa iyo yan manggagaling. So, paano kung yung pasyente mo pala ay mayroon siyang viral pneumonia? Paano lang Tapos hindi ka nakaganito. Ano sa tingin mo? Siyempre, anong mararamdaman mo? Bakit ako hindi nagsuot ng kahit ano man lang? Di ba? And later on, hindi mo malalaman na ikaw pala ay posibleng magkaroon din ng ganung sakit. Sa dinami-dami ng mga naging pasyente mo, araw-araw na ginawa mo sa buhay mo, dahil yun ang trabaho mo, hindi mo na mamalayan dahil wala kang pag-iingat, wala ka sa tamang proseso para mag-ingat, ingatan mo ang sarili mo, para sa anak mo, para sa pamilya mo, hindi mo magawa. Bakit? Wala ka bang mga accessories? Parang hindi naman yata kapanipaniwala yan, Una po, katulad ko po, kung kayo po ay nagtatrabaho sa isang pribadong ospital, provided po nila yan siyempre. Hindi naman po kailangan bilhin niya ng personal na pocket money mo para makuha mo. Talagang provided po yan, kaya huwag ka pong mag-alala. Alam lang po natin kung minsan medyo tamad tayong magsuot ng mga bagay na ito. Itong mga accessory ito, na hindi natin nakasanayan noon kasi hindi tayo aware nung wala pang pandemic. Po, ang pandemya na ito ay buong mundo po ang apektado, pati ang ating ekonomiya, ang ating kalusugan crisis ay buong mundo kalat na po. So tayong mga frontliners ay patuloy na lumalaban at nakikipaglaban dito sa pandemya na hindi natin nakikita. Hindi natin alam kung hanggang kailan ito mawawala. So, habang tayo ay nagtatrabaho, huwag tayong mag-assume na palagi tayong okay lang. Hindi masamang magsuot ka nito Kailangan mo to di ba? Yan isa yan dahil ito ay nagpaprotekta sa iyo at sa iyong kalusugan din. So, ito ako ngayon habang wala akong pasyente, gusto kong maintindihan ninyo kung ano ang kahalagahan natin sa ating mga kapwa na pag pumunta yan sa ospital, gaano nila tayo kailangan. Napakahalaga natin sa kanila, napakahalaga natin dahil tayo ang mga bayani, tayo ang mga instrumento ng Panginoon para sa kanilang kagalingan. Isa tayo sa mga instrumento. At yan po, sana naibahagi po ang kaunting aking kaalaman kung paano tayo mag-ingat. Ayan po araw-araw At saka pagkatapos mo naman pong nag-x-ray ka na doon, nandun ka nag-x-ray sa isolation. Siyempre, kailangan doon pa lang tanungin mo na ang pasyente kung ano ang nararamdaman niya. Mostly ang min-x-ray doon yung mga x-ray chest kasi yan, dinadiagnose kung ma-confirm na sila ay, lalo na kung meron silang lagnat. Meron sila talaga nang gagaling dito kung saan ang gagaling ang lagnat, kaya may infection maaaring nanggagaling sa baga. Hindi po ako doktor. Ngunit sa araw-araw na ginawa ng Panginoon sa akin, ito na po talaga ang aking masasabi lamang na ang lugar ko po ay mag-shoot para makita ng doktor na ma-diagnose niya ang x-ray ng chest ng pasyente, x-ray chest ng pasyente upang malapatan ng gamot. Paano kung ang pasyente mo na na-x-ray mo ay mayroon siyang viral pneumonia o kaya ay pneumonia o kaya nakita mo na talagang yun nga ang masasabi ko. So, isa pa po kunyari nag-x-ray ako doon sa room na yun. Kunyari hindi mo masabi na ang pasyente mo ay suspected kasi wala kang nakikitang simptomas katulad ng mga sinasabi na napapanood natin na asymptomatic at symptomatic. Dalawang klase yung asymptomatic ay walang nararamdaman, mukhang malusog. Ngayon, in-x-ray ko siya doon. Sa room na yun, in-x-ray ko siya doon. Ayun po, ang nangyari dyan. Pagka na-x-ray ko siya, pagkatapos ko siyang x-rayin, automatic yan. Pag-shoot mo dyan, sa pasyente mo, pag-shoot mo pa lang doon sa pasyente, nakita mo kaagad sa screen, papaliwanag ko na lang po sa inyo. Nakita mo kaagad sa screen, halimbawa na, meron pala siyang something,
Kunyari, nakita mo kaagad na may something siya. Yan. Ito halimbawa ko lang to ha. Kunyari, nakita mo may something dyan ha. Yan, something na dito sa x-ray. Pag shoot mo kasi digital, nag-shoot ka, automatic nakita mong ano pala, ganun na. So, pagkatapos agad-agad mo yan, itong room na ito, buksan mo agad. Bukas mo lahat ng pinto. Ibukas mo yan. Ibukas mo ito. Yan, ibukas mo yan. At hayaan mo muna siyang nakabukas ng mga 30 minutes hanggang 1 oras. Huwag mo siyang gagamitin. At ipa-disinfect mo ito doon sa mga anong tawag dito? Infection control. Yan po ang ating kuan. Itawag mo agad sa infection control dahil meron tayong infection control sa ating mga facilities sa ospital. Meron yan. Sabihin mo sa kanila na yung room na yun ay ginamit ko doon sa isang pasyente na suspected at kailangan ma-disinfect yan. Hindi ko yan gagamitin. Yung isang room ang gagamitin ko doon sa kabila. Doon ako mag-i-x-ray. Nakabukas lang yan sa loob ng 1 oras hanggang sa lumabas o madry yung pagka-disinfect niya doon. Yan po mga kaibigan. So, sa mga sandaling ito, sana po ay meron kayong natutunan sa akin, lalo na dun sa mga katulad kong x-ray. Hindi naman po tayo perfecto. So, ang akin lamang po ay kung anong may share ko sa inyo, may bahagi ko sa inyo. Kasi po alam niyo po baga kung bakit ako nag-share ng ganito ngayong mga vlog na ito. Dahil sa tinagal-tagal ko na nagtatrabaho ako sa ospital. Siguro mga 13 years na po ako dito sa Middle East. Parang hindi kami masyadong na-aware noon na magsuot kami ng ganito. Oo, nagsusuot kami ng mask, pero usually walang mga ganito. Hindi talaga yung sinasabing complete parang ito kasi talaga yung kompleto. Na ito naman talaga ang dapat. Ngunit ang pinakamahalaga dyan sa lahat, itong mukha natin, hindi tayo makalanghap ng hininga ng pasyente. Napaka-close in contact natin dyan. Alam mo kung bakit? Ikaw yung nag-i-x-ray dyan, hawakan mo yun sa balikat, ipuposisyon mo yun siyempre. So, pag hinawakan mo yan, ang distansya ninyo hindi ko masasabi na 1 metro. Kailangan. So, dapat gamit ka talaga ng ito matibay. Na talagang maski hindi ka makahinga, safe and secure ka naman. Tama ba? Diba? Kaya, ang sabi ko sa mga kababayan ko, kahit saan man kayong dako ng mundo, dapat tayo lagi iniingatan natin yung ating kalusugan. Yung hininga mo, importante yung hininga mo na hindi mo maamoy yung hininga ng pasyente. Pag maamoy mo yan, ako, Diyos ko, ewan ko lang. Siyempre iba ang amoy ng mga infected na, alam mo na, may pasyente kang ganon. Hindi natin yan, para maiwasan mo, hindi mo siya maamoy. Nakita mo pa lang doon sa arrival na mayroon kang chest x-ray. Maski anong klaseng pasyente mo pa yan, maski hindi pa yan chest x-ray, ang payo ko sa inyo mga technician, palagi kayong magsuot meron kayo ng proteksyon. Kasi, mas lalong hindi mo alam na ito ay may daladalang virus. Di po ba? Kunyari, ang x-ray niya ay hand. Nakita mo yung request niya. Hand pala ang request niya. Hindi naman chest x-ray. Ano ngayon Hindi naman si chest x-ray. Hand lang. So, hindi ako makahinga kasi hirap So, tinanggal mo ito. Tapos mamaya, nag-i-x-ray ka na ng hand. Andun na kayo. Hindi mo biglang umubo yung pasyente. Hindi mo alam. Wala kang protective shield. Wala kang suot na kung ano. Umubo tapos bumahin. Tapos wala palang mask yung pasyente mo. Tumalsik sa'yo. Anong mangyayari sa'yo? Di ba na-spread out ka nung mga laway niya? Di ba? Hindi nakakatawa ito. Seryoso ito. Ganon kasensitibo ang virus. Paano pa kung hindi mo namalaya na yung palang pasyente mismo na yun, hindi naman sa chest x-ray nagmula, kundi doon mismo sa tao na na-x-ray mo dahil siya ay carrier ng virus na ito. Pati ikaw, mo siya, ma-acquired ka. Bakit? Ikaw palagi ang naka-frontier sa mga pasyenteng yan. Kaya dapat,
Sinong pasyente mo, aware ka na ito, importante, mayroon ka palaging proteksyon sa iyong hininga. Hindi baling maamoy mo ang amoy nito, basta't hindi mo maamoy ang hininga niya, lalo na kapag bumahin siya. At yan, kapag dumating yan dyan, malamang sa walang mask yan. Pero dahil lahat na ay idiniklara na kailangan mask. No mask, no entry. Noong araw, no ID, no entry. Ngayon, no mask, no entry. Ngayon, kung wala ka mang mask, huwag ka mag-alala. Kasi hindi mo yan problema. Pagpasok mo, meron yan palaging provided. Ang problema kung ikaw yung pasyente, pumasok ko sa isang lugar, dapat meron kang mask. Kaya dapat meron kang sariling mask. So tayo, sa ating mga frontliners, ito ang sinasabi ko mga kaibigan. Na kahit saan tayo magpunta, wala man tayo sa ating trabaho, meron tayong guantes na dala-dala. Ano? Ito naman ay hindi kawalan sa atin kung tayo ay bibitaw ng kaunting barya para dito. Mas malaki pang ang halaga ng medyas natin o kaya ginagamit natin sa ating underwear kaysa sa mga gloves na to. Murang-mura lang to. Hindi ako nagbebenta ha. Yung mga ganyan. Kahit na wala ka nito, basta kailangan meron ka nito, itong dalawang ito o kaya ito. Ganyan, no? Dublihin mo pa. Yan, okay? Ngayon, palibasa po ako, gusto kong makapagbahagi sa inyo ng mga aking na anuhan dito na obserbahan sa aking trabaho para makaiwas tayo. Alhamdulillah. Yung iba yung pag-iingat is, sabi ko dito, to prevent is better than cure. To all my fellow frontliner, especially to all X-ray technician around the world, saan man kayo sa mundo. Wala na po akong ibang maidugtong pa dito. Ngunit kung kayo po ay may mga komento pa o gustong ibahagi o may katanungan tungkol dito sa na ibahagi ko ngayong oras na ito na medyo walang pasyente ngayon, naghihintay lang ako. Mamaya marami yan, madalas pa yung sunod-sunod. Sinasamantala ko na makapagpaliwanag sapagkat ito yung pinakamaganda magpaliwanag ako na nandito mismo ako sa aking aktual kaysa sa sinasabi ko at saka kung ano-ano mga parapinalya dyan ng mga kailangan talaga yung aktual na may paliwanag ko at maipakita ko sa inyo kung paano. Yung ditong overall na ito ay later, kung paano naman, nung nandun ako sa ICU, yun talaga ang suot ko kasi doon sa ICU, may isang isolated na room doon na talagang may pasyente doon at nandun ka lang. Pero hindi dahil hindi naman ako nagtatagal doon sa loob, mga minuto lang ako doon. Susuot lang ako ng PPE na yun na parang alien ka dito, Star Wars. Overall yan mula dito, tapos talagang takip yan ng puti. So, pagpasok ko doon, siguro mga 10 minutes, tapos na akong mag-x-ray doon. Paglabas ko, tatanggalin ko na naman yan. So, bago ka lumabas doon sa isolation pag-x-ray mo, doon mo tatanggalin at itatapon mo sa infectious waste, hindi doon sa general. Ang tamang pagtapon nitong mga PPE natin, hindi kung saan-saan. Dapat doon sa infection control tayo alam mo ba yun? Doon sa nadaling ko kayo doon sa isang basket na kung saan dapat doon mo ilalagay itong mga hinubad mong ito dito. Dali ko kayo dito. Yan. Ito po nakikita niyo po ito. Yan. Dito mo itatapon sa ganito ang hinubad mo na PPE. Pagka ikaw ay tapos nang mag-x-ray o anong ginawa mo, nag-CT scan ka, kahit na ano pa, suot ka ng ganito, dahil yung mga pasyente mo ay hindi mo sigurado. Pasyente yan. Una, kahit na ano pa yan, pasyente yan, lahat yan. Ang sinasabi ko nga, kahit hindi yan chest x-ray o suspect na ano pa yan, pag diniagnose kahit handlang, may possibility na pwede siyang mayroon daldalang virus. Kaya nga tayo nagkaroon ng pandemic dahil hindi natin nakikita. So ang pinakamainam na ating pwedeng gawin lamang ay ang pag-iingat. Iba yung pag-iingat yan. So ngayon po, I hope na nakapagbigay ako ng bahagi sa aking trabaho. So pag ito ay ubarin mo na ito,
Siyempre, hubarin mo na isa-isa. Paghubad mo nito, kailangan ipapaliwanag ko kung paano ang paghubad. Kasi ito na isuot ko. So, paghuhubarin ko to at magpapalit ako, ipapakita ko rin para malaman mo kung paano ang tamang pagsuot at paghubad na hindi nagkakalat ang mikrobyo sa iyong katawan. Mula dito hanggang sa paa. Ayan po. Ayan. Ayan, mayroon akong shoe cover, head cover, mask, A95, face shield. Iwan ko nga dun eh. Balikan ko. Yan po. So, long for now at meron din tayong mga kuan sa pasyente, yung mga babala, di ba? Ito dapat laging sabi nga dito, ito oh, ayan oh. Meron tayong ganito eh, ayan oh. Ayan. Merong Arabic, merong English. Palibasa English tayo. So, yung mga nakaintindi ng English o hindi, i-translate nila sa Arabic. Merong mga ganito tayo na dapat nakalagay dyan sa atin. Harapan. Dyan sa desk natin. Para nababasa ng pasyente yan kapag lumapit sa yung pasyente, di ba? Pag pumunta na yung pasyente sa iyo, dapat mabasa nila ito. Anong kahalagahan nila sa kanila. So, pag nabasa nila yan sa kanilang lingwahe, naintindihan nila na kailangan pala meron din silang ganito. Siyempre, lalo na kung may ubo ka. O, di ba? Kasi pag pumunta yan sa departamento mo, hindi lang naman yan na magpapa-x-ray. Meron niyang ultrasound. So, importante meron silang mask. Kung wala, bigyan mo na lang. Pero imposible hindi. Lahat ng tao, kahit wala man yan mask, at least may panyo siya dito, o kaya nakatakip yung mukha niya, nakataraha siya, kasi Muslim area to. Nakatakip yan, mata na lang ang nakikita niya. Yung iba man, nakatakip sila na itim. Mata na lang ang nakikita. Kaya kahit hindi sila gumamit ng mask, walang problema, walang anuman. Kasi yun talaga ang culture nila dito. Pero sa mga hindi Muslim, hindi naman kasi iba't ibang malahi ang nandito. Sangot-saring lahi na nandito yun kasi halo-halo na yan eh. So ngayon, may mga mask yan syempre. At yan lamang po ang aking na-i-discuss sa inyo ngayon araw na ito. At ako po ay umaasang mayroon kayong natutunan sa akin. Tungkol naman po sa aking trabaho bilang X-ray technician, ibang issue po, ibang topic po ito. Kung nais niyo pong mag-comment o magtanong tungkol sa akin, base sa aking mga karanasan kung paano ako nagtatrabaho. At kung kayo ay mga estudyante pa, nanonood kayo ng aking video na to na YouTube, mag-subscribe po kayo sa aking channel dahil kapag kayo po ay nag-subscribe, pwede po kayo mag-comment kung anong nais ninyong sabihin, kung ano ang gusto ninyong matutunan sa katulad ko na may babahagian ko kayo ng mga sitwasyon kung paano magtrabaho sa ibang bansa ng ating profesyon. Ayun po. Dahil sa katagalan ko na pong ito dito na nagtatrabaho ako, ngayon lang po ako nakapag-vlog ng ganito. Dahil nais ko pong ibahagi sa mga baguhan at mga wala pang alam. Maraming salamat po. At naway wag po kayong manghinawa magsubaybay sa aking channel na si Lorena Carion po na inyong lingkod. Ikinararangal ko po kayong mabahagian, karangalan ko pong maibahagi sa inyo. Ang vlog kong ito, most especially doon sa mga frontliners. Mabuhay sa ating lahat. Naway tayo ay pagpalain ng Panginoon at naway tayo ay mailigtas sa lahat ng mga sa ating kapakanan ng ating kalusugang laban sa pandemyang ito. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan ko saan man sa mundo. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko man kayo kilala, ngunit malang araw makikilala rin natin ang isa't isa at naway mag-message kayo sa akin sa aking messenger, Lorena Carion, at naroon ako upang kayo ay matugunan sa inyong mga katanungan o mga kung ano pa man tungkol sa aking trabaho bilang frontliners. Mabuhay sa inyong lahat, sa ating lahat pala. Salamat po.